Ang naglipa ng fake news online ang tinalakay sa ginawang pagdinig sa Kamara. Yun nga lang, marami sa mga inimbita ang hindi sumipot. Para bigyan ng mukhang balita, may live report si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, kamusta ba ang naging hearing? Pops J, natapos na kanina yung pangalawang pagdinig ng House Strike Committee at iilan lang ulit ang humarap na media personalities o content creators para sa pagdinig na ito. Ang mga dumalo ay sina Malu Tiquia, Elijah San Fernando, Ros Flores del Rosario, Attorney Claire Castro, pati rin kanina nakarinig tayo kay social media personality rin na si Mark Louie Gamboa. Dumalo rin si Attorney Yves Gonzalez mula sa Government Affairs and Public Policy Team ng Google Philippines para rin na ibahagi sa interpellation kung ano nga bang measures ang ginagawa ng YouTube para malabanan ang misinformation. Pops J. Merimon, maliban sa mga nabanggit mo, sino-sino pang ibang personalities o kilala natin na dumalo dyan sa hearing na yan? Pops J, bukod sa mga ito, meron din na nag-represent mula sa independent journalist groups, mga fact-checking groups, and even local authorities. Kaniran kasi nagpag-usapan din ang pagdating sa national security at yung usapin nga ng fake news patungkol sa West Philippine Sea at naging resource person nga dito si PCG Commodore J. Tariela. Merimon, ano ang gagawin ng TRICOM sa mga hindi pumunta? Pops J, napagdesisyonan na kanina ng TRICOM na hahainan na ng subpoena itong mga hindi pumunta, lalong-lalo na kung wala rin silang valid reason. At yung ilan sa mga pangalan na nabanggit kanina na hahainan itong subpoena ay sila Sas Rogando Sasot, Crizet Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, MJ Kiambao Reyes, Ethel Pineda, Aaron Peña, at marami pang iba, Pops J. Merimon, buti kahit nakabreak ang Kongreso, nakapagsagawa sila ng hearing, no? Gaya nito, marami bang mambabatas na dumalo riyan? Yes, Pops J, virtual at saka personal na nandito sa hearing. Marami pa rin kawani ng House of Representatives ang nandito. At nasabi rin kasi ito ni House Deputy Leader Representative Paulo Ortega na hindi naman daw balakid ang congressional break or even ang campaign period upang gampanan nila ang kanilang tungkulin, Pops J. Meron daw nagkainitan kanina, no, sa pagitan ni Congressman Rodante Marcoleta at Commodore J. Tariela. Bakit at ano ang nangyari? Pops J, may binitawan kasi na remark sa unang pagdinig itong si Representative Rodante Marcoleta na sinasabing gawa-gawa lang daw ang West Philippine Sea. Pero kanina nung nagkaharap na sila ni Commodore J. Tariela, nasabi ni Marcoleta na nasasabihan daw siya ng netizens na traidor o yung backlash na natanggap niya ay dahil doon sa insights naman na ibinahagi ni Tariela na tungkol dito. Pero paglilinaw ni Commodore J. Tariela, wala raw siyang pinatutunguhan na tungkol kay Marcoleta. Ang sinasabi niya lang tungkol sa kanya naging insights tungkol sa West Philippine Sea na sinasabi raw na katang-isip lamang daw ay tungkol ito sa isang statement ni Pangulong Bongbong Marcos noong kanyang huling State of the Nation address. Merimon, ano na ang nakikitang solusyon ng TRICOM sa fake news? Pops J, nakikita na nila ngayon na kakailanganin na talaga ng sistema for accountability. Yung pagsilip din doon sa taxes, yung monetization policies and systems sa iba't ibang social media platforms ay kailangan na rin daw itong busisiin. At the same time, mula sa lahat na naging resource persons para sa ikalawang pagdinig, naging malinaw daw na kailangang i-enforce pa ng mas maigi ang education at information drives dahil nga lately lang naman lumabas ang media information literacy at hindi pa raw lahat alam ito kaya marami ang nagiging biktima sa fake news at maling impormasyon, Pops J. Alright, maraming salamat Mobile Journal Merimon Reyes.